Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling lumalapit sa iyo sapagkat alam namin na Ikaw, Panginoon, ay nagmamalasakit. Kami ay nangangailangan ng iyong tulong. Ang bawat isa sa amin ay mahina at Ikaw ang malakas. Sa amin ay puno ng kakulangan, ngunit Ikaw ang sakdal. Ama naming banal, tulungan mo ngayon na ang iyong Espiritu ang magturo sa amin sa iyong mga salita at sa iyong mga salitang nangasulat para sa aming darat na ng kawakasan ng huling araw ay magkaroon kami ng kaaliwan sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amang Diyos, dalangin namin na ang iyong Espiritu ang magturo sa amin at sa pamamagitan ng iyong salita ay aming mapanangnan na Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Aming mapanangnan na sa iyo ay may buhay kaming walang hanggan. Aming malaman sa iyong mga salita na kami kay Kristo Jesus ay hindi lamang mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan, maging ang aming katawan na mayroong kasiraan. Nagkakasakit ay mayroong kagalingan sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo, sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming napapakinggan. Amang Diyos, tulungan mong malaman namin na kami iyong ipinagmamalasakit, na sa pinakamaliit na bahagi ng aming buhay, Ikaw ay nagnanasa ng pinakamabuti. Ikaw ay Diyos na aming Ama, na kung paano ninanasa namin ang mabuti sa aming sarili, higit ka, Panginoon, na nagnanasa ng pinakamabuti sa amin sapagkat Ikaw ay hindi lamang Diyos na mabuti, Ikaw ay isang Ama na umiibig ng sakdal na pag-ibig sa iyong mga anak. Kaya't dalangin namin na naway minsan pa ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin ay aming maipagkatiwala sa iyo at sa pamamagitan ng pananampalataya masabi namin na salamat, Amang Diyos, sapagkat ipinagkaloob mo sa amin ang aming mga pangangailangan at kung magkagayon, ayon sa aming pananampalataya, tutugunin mo kami nang tinanggap mo na. At kami nagpapasalamat sapagkat ito ang panalangin na nais mo na ang anumang hingi namin sa iyo ay aming sampalatayan ang tinanggap na namin at aming kakamtiin. Tunay nga na Ikaw ay makapangyarihan sa lahat, na wala kaming hihilinging mahirap na sa iyo ay walang katugunan sapagkat lahat sa iyo ay posible. Lahat sa sumasampalataya ay may pangyayari. Tulungan mo, Amang Diyos, na ang iyong mga salita ay minsan pa na magdala sa amin ng liwanag upang maiwaksi namin ang lahat ng lalang ng kadiliman, mga gawa na hindi naaayon sa iyong kalooban, sapagkat sinabi mo rin ang makikinig sa iyong mga salita ay hindi lalakad sa dilim, sapagkat ang iyong salita ay tanglaw, liwanag sa aming landas at ilawan sa aming mga paa. Maraming salamat, Amang Diyos, sapagkat ang iyong pakikisama ay aming madadama sa mga sandaling ito. Hallelujah! Ikaw ay malapit na Diyos sa mga nagsisitawag sa iyo, sapagkat sinabi mo, nang lalapit sa iyo, ikaw ay lalapit sa amin. Ang bawat tatawag sa iyo ay maliligtas. Ang sumasampalataya ay hindi mapapahiya. Tinatanggap namin, Panginoon, ang aming mga kahilingan sa pangalan ni Kristo Jesus, namin Panginoon. Siya nawa. Purihin ang Panginoon. At sa pagbubulay ng salita ng Diyos, nais kong dalhin sa inyo ang pahayag ng salita ng Diyos sa unang Pedro, pangkat 3 at talatang 15. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Narito, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang payo niya sa bawat mananampalataya sa kanyang anak, na ang Panginoong Jesus ay hindi lamang natin dapat kilalanin na siya ay umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Ama. Ang Panginoong Jesus ngayon ay nasa kanan ng Ama at siya ay nabubuhay magpakailanman upang gumawa ng pamamagitan
patungkol sa kanyang mga anak. Hallelujah! Yan ang sinasabi mga kapatid sa salita ng Diyos na ang Panginoon ngayon ay namamagitan sa atin. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Hallelujah! Ngunit higit sa lahat, bagamat ang Panginoon ay nasa langit at siya ang ating dakilang saserdote na gumagawa ng pamamagitan sa atin sa kanan ng Ama, sapagkat siya lamang ang ating tagapamagitan ayon sa Timoteo 2:5, may isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo ba ngayong pagkakataong ito'y meron pang ibang tagapamagitan? At sabi pa ng iba, maganda raw ang marami. Tiyan mo ang abogado, pagka marami, mabisa. Totoo yan sa lupang hukuman. Ngunit pagdating sa Diyos, meron lamang isang recognized. Ang sabi ng kasulatan, there is only one mediator between God and man. He is no other than Jesus Christ. Hallelujah! Ngunit ang sabi, ang Panginoong Sus ay aariin din natin nasa ating mga puso. At sapagkat siya'y banal, yun ang ating gagawin. Ano ang ibig sabihin? Pag banal ang nakatira sa iyo, magpapakabanal ka. Hallelujah! Pag meron kang bisita na darating at yung bisitang yon ay mahalaga sa iyo, aalamin mo kung anong mabuti sa kanya. Kung siya'y malinis, ihahanda mo ang iyong tahanang malinis. Bakit? Sapagkat ang iyong darating na bisita ay malinis. Ang Panginoong Sus ay hindi lamang bisita natin. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Sus ay gaya ng isang kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Apokalipsis 3 at talatang 20. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at kasalo ko. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoong Hesus ay siyang nananahanan sa ating mga puso. Sapagkat siya'y banal, ang ating pagkatao ay ating babanalin. Babanalin natin ang ating mga mata. Babanalin natin ang ating mga kamay. Babanalin natin ang ating pandinig. Paano ba nagiging banal ang ating sangkap? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Juan 17:17, Ama, pakabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Ang iyong mga salita ay katotohanan. Sa makatwid, ang iyong gagawin lamang, ang iyong panunurin ay yung ayon sa salita ng Diyos. Ang iyong pakikinggan ay yung ayon sa salita ng Diyos. Ang hahakain ng iyong puso ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Haring David sa mga awit, pangkat 1 at talatang mula sa 1 hanggang 3, mapalad ang tao na ang kanyang kagalakan ay sa Panginoon at sa kanyang salita, araw at gabi ay kanyang binubulay. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ating bubulay ay ang salita ng Diyos. Ang ating pakikinggan ay ang salita ng Diyos. Sa pananampalataya, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Sa pamamagitan ng ating pandinig, hindi natin pakikinggan yung mga bagay, yung mga salita na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin panunuorin yung mga panuorin na naglalako sa atin ng mga pita. Inuudyukan tayo sa pitang walang kabuluhan. Gaya ng mga pagbabasa ng mga aklat na ukol sa laman, ng mga panuorin na ukol sa laman. These things defiles us. Pumapasok sa ating pagkatao sa pamagitan ng mata ng ating pandinig. Kaya aari nating banal ang Panginoon sa ating mga puso. Amen! Praise the Lord! At ang sabi, pagka ito'y nasa atin, meron pa tayong isang tungkulin. Dapat tayong maging handa sa anumang nagtatanong ng pag-asang tungkol sa ating tinanggap sa Panginoon. Bibigyan natin sila ng katuwiran ng pag-asang nasa atin. Purihin ang Panginoon. At kung tayo ay magbibigay ng katuwiran ng pag-asang nasa atin, ang sabi sa banal na kasulatan, ano ang ating isasagot sa kanila? Ang sabi mga kapatid,
sa unang Korinto, pangkat 4 at talatang 6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasulat, upang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ng ang isa laban sa isa. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ano ang katuwiran na ibibigay natin doon sa mga dapat mabahagi na natin ang pag-asa nasa atin? Ang sabi, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. We will give answer according to the Holy Scripture. Ito ang ating dapat paghandaan. Maibigay natin ang katuwiran ng pag-asang nasa atin. Ano ba ang pag-asang nasa atin? Halimbawa, ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Sa banal na kasulatan, ay bubuhayin maguli yung na kay Kristo. Ano pa? Ang pag-asa tungkol sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Saan natin kukunin ang itutugon sa kanila? Sa banal na kasulatan. Dapat tayo sa makatwid na maging handa. Halimbawa, tingnan natin, bakit tayo ay naniniwala na tayo ay merong kaligtasan? Naniniwala tayo? Kaya ito ay pag-asa tungkol sa kaligtasan nasa atin. Ay kung kayo tatanungin, bakit kayo po ay naniniwala na tayo ay may kaligtasan? Sapagkat ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao upang tayo ay kanyang iligtas. Ang pangalan ng Kristo ng Panginoong galing sa langit ay Jesus, na ang ibig sabihin, ililigtas niya ang kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. When we say that Jesus is our Savior, mga kapatid, remember that the word Jesus means Savior. Ang tagapagligtas na mula sa Diyos. Ang sabi sa mga Gawa 4:12, ang Panginoong Hesus ay iisang pangalan sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa na ibinigay ng Diyos upang ang mga tao ay mangaligtas. At sapagkat siya ay ating tagapagligtas, ano ngayon meron tayo? Kung ang tagapagligtas ay ating tinanggap, mga kapatid, ang sabi sa Efeso 2:8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Why do we have that claim that we are already saved? Because God is our Savior through Jesus Christ. At kung tanggapin natin ang tagapagligtas, ano meron tayo? Meron tayong kaligtasan. Yun bang kaligtasan ay nasa atin na? Yan ang sabi ng Bible. Ephesians 2:8. Ano sabi doon? Sa biyaya kayo nangaligtas. Paano kayo nangaligtas? By grace, through faith. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo ligtas na. Ano pa? Tinubos na tayo. Nasa atin si Kristo, siya ang ating manunubos. Ang sabi sa Efeso 1:7, sa Kanya meron tayong katubusan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito ang dahilan natin kung bakit atin sinasabing tayo ay ligtas na. Purihin ang Panginoon. Ngunit ang ating tagapagligtas ay hindi lamang tagapagligtas ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Siya rin ay tagapagligtas ng ating katawan. Ang Panginoong Hesus ay tagapagligtas ng lahat-lahat ng kaligtasang nais natin. Babasahin natin ito sa 2 Korinto 1:10. Ang sabi, na siyang sa amin ay nagligtas. Sino siya? Ang Kristo, ang Panginoong Kristo. Nagligtas. Ano ang ibig sabihin? Lahat ng ating nakaraan ay nabayaran na. Pangalawa, ang sabi, at nagliligtas. Kaya ang unang kaligtasan ay kaligtasan sa dakilang kamatayan. Lubhang malaking kamatayan. Jesus Christ has saved us from that so great a death. Mga minamahal. Kaya tayo ay ligtas na.
Paano niya iniligtas? He died for our death. He died for our punishment. Ligtas na tayo. At ang sabi, nagliligtas. Purihin ang Panginoon. Paano tayo inililigtas? Akala ko ba ligtas na? Bakit inililigtas pa? Basahin natin ang kaligtasang tinamo ng unang mga banal, mga kapatid. Sa mga awit, 103, ay nililiwanag, maunawaan natin yung bakit ligtas na, ay inililigtas pa. Ito ang sabi. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa na siya nagpatawad sa iyong lahat na kasamaan. Yun, may kapatawaran na tayo. Ang ibig sabihin, pinatawad, hindi patatawarin. Ano pang aking gagawin upang ako'y patawarin? Tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo ang iyong kapatawaran. Amen! Praise the Lord! Nagpagaling ng iyong mga sakit. Pwede kung magkakasakit ka, pinapagaling ka ng Panginoon, di inililigtas ka. Na siyang tumutubo sa iyong buhay sa pagkapahamak. Mga kapatid, nabasa natin yung isang malaking milyonaryo na may paggawaan siya ng lahat ng mga periodiko at siya'y namatay sa kanyang sariling sasakyan. Ang kamatayan, ang aksidente, walang sinisino yan. At bilyonaryo ka, marunong ka, pangulo ka ng mga bansa, walang sinisino yan. Ngunit ang Diyos na nagliligtas. Amen. Kaya sabi na Pablo, na nagliligtas, ano pa, na siyang bumubusog ng mga mabuting bagay. Yun. Inililigtas sa pangangailangan. Ano pa? Nagbibigay ng bagong lakas na parang agila. Ang Panginoon ang gumagawa ng mga matuwid na gawa at mga kahatulan ukol sa lahat ng naaapi. Pati sa mga api, nililigtas tayo ng Panginoon. Amen! Nililigtas tayo ng Panginoon sa mga addiction, sa mga vices na umaalipin sa atin, sa mga galit, puot, pagkainggit, pag-aalinlangan. Jesus Christ is our Savior and He is saving right now. Purihin ang Panginoon. Ano ang ating gagawin? Papasukin natin ang Panginoon at ariin natin siyang banal. At siyang gagawa sa atin. Hindi ikaw ang gagawa. Ang Panginoon ang gumawa ng iyong kaligtasan. Sa iyo lamang, hindi ka maliligtas. Ikaw ay mahina. Wala kang laban sa iyong kaaway. Wala kang laban maging sa iyong sarili. Ngunit ang Panginoon ang may magagawa. Siya ang gumawa ng kaligtasan sapagkat siya ay tagapagligtas natin. Siya ang gumawa ng ating kaligtasan laban kay Satanas sa sumpa at parusa. At siya ngayon ay nagpapalakas sa atin. Purihin ang Panginoon. At siya ang sa ating magliligtas sa hinaharap. Hindi natin sasabihin, ano ang mangyayari bukas? Bahala na. Hindi natin sasabihin. Ang sasabihin natin, kay Kristo ako'y mayroong tagapagligtas na sa amin ay magliligtas. So this is the reason why we believe that we are already saved. Pangalawa mga kapatid, nananampalataya tayo at ang ating katugunan, bakit kayo ay may buhay na walang hanggan? Mga kapatid, meron tayong buhay na walang hanggan. Yan ang sabi sa 1 John 5:10. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Mga kapatid, anong pananampalataya sa anak ng Diyos? The faith we preach that Jesus Christ is Lord and Savior. Mga kapatid, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 1 John 5:11, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay niya ito ay nasa kanyang anak. We have life eternal in Christ because we have accepted Christ as our Lord and Savior. Purihin ang Panginoon. Ito ang dahilan, ito ang ating katanungan sa pag-asang nasa atin. Ngayon, ay bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Mga kapatid, bakit tayo nangangaral ng salita ng Diyos? Sapagkat nais ng Diyos na ang bawat tao ay maligtas. Purihin ang Panginoon. Iyan mga kapatid, ang sabi sa aklat ng Timoteo, at nais kong basahin sa inyo ang kalooban ng Diyos sa atin, at ito ang first priority before anything else, you must be saved. For what shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Ang sabi sa 1 Timothy 2:4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. This is the reason why we are preaching. We cannot be saved by anything that we will do. We can only be saved, hallelujah, sa pamamagitan ng
pagkaalam ng katotohanan, kaya't ang Ebanghelyo ay dapat nating ipangaral. Kaya ang tanong, bakit tayo nangangaral? Sapagat ang sabi, mga kapatid, sa Tito 2:2-3, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos, na hindi nagsisinungaling at hindi makapagsisinungaling. Mga kapatid, at ang sabi, sa kanyang panahon ay pinahayag ang kanyang salita sa pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. We witness, we preach because it is God's command. Ye are my witnesses. Go ye unto all the world and preach the gospel to every creature. Ito ang dahilan kung bakit ipinapangaral natin ang banal na Ebanghelyo sa telebisyon, sa radyo. Ito ang dahilan. At ang sabi naman ng iba, bakit ngayon lang yung mga pangangaral sa mga palengke? Mga kapatid, nais kong banggitin sa inyo why we preach not only in television, not only in the radio. Bakit tayo nangangaral, mga kapatid, sa mga palengke? Sapagkat ang mga unang apostol ay nangaral sa mga palengke. Ngayon, nagtataka mga tao, bakit daw noon walang pangangaral sa mga palengke? Hindi kaya ito na ang katuparan ni Kristong darating ang mga bulaang propeta? Ang bulaan na tagapagsalita ay yung nagsasalita nang wala sa Biblia. Bakit nagtataka ang mga tao? Bakit ngayon lang daw ang pangangaral sa mga palengke? Mangyari nga yung ating kinagisnang paniwala ay tradisyonal, salit-saling sabi. Kaya we cannot expect them to see preaching in public places, in marketplaces. We cannot expect them because that is what they have inherited from the traditions. Salit-saling sabi, na ang sabi, mga kapatid, sa Marcos 7:7, ang inyong paniwala'y walang kabuluhan, ang inyong ginagawa'y batay sa salit-saling sabi ng mga tao. Yun. Traditional pala. Ngayon, mga kapatid, ang ginagawa namin, Biblia na ang sinusunod. Sa makatwid, makikita nyo, may pangangaral na sa mga palengke. Mga kapatid, hindi lamang ang mga unang apostol at ang mga apostol ngayon nangangaral sa mga palengke, maging si Kristo man, sapagat ang sabi sa Lucas 5:1, siya ay naroon sa Hinasaret, sa daungan ng mga barko. Ano yung mga barkong yon? Ano yung mga bangkang yon? Mga mangingisda. Kaya pagdating ng umaga, isasalta nila ang kanilang mga isda. Yun ay dako ng komprahan. At si Kristo'y naroon. Bakit? Bibili ba siya ng isda? Hindi. Maraming tao roon. Kanyang pangangaralan. Amen! Kaya if you will ask us why we are preaching in marketplaces, because that is the word of God. Ang sabi, go unto all the world. Hindi naman sinabing, doon ka lang sa loob ng kapilya. Hindi sinabi ng Diyos na doon ka lang at magbihis ka ng magara doon, magsunog-sunog ka roon, maghugas-hugas ka roon. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, to every creature. Kaya ang mga lugar na mayroong mga tao, mayroong creature, ang una mga sugo, si Kristo, at ang kanya mga sugo ay nangaral sa mga palengke. No wonder na sa ating panahon ay pinapangaral sa mga palengke. Yung iba masagawa roon mangaral sa palengke. Hindi, ginawa ni Kristo yan eh. Ginawa yan ng mga alagad ni Kristo. Ngayon, bakit naman tayo nangangaral kahit sa mga daan? Mga kapatid, nangangaral tayo kahit sa mga daan, sapagat ang sabi sa Lucas 14, mga kapatid, ay nililiwanag sa talatang 23 at sinabi ng Panginoon sa kanya mga alipin, pumaroon kayo sa mga daan, sa mga tawid. Nakikita ninyo kami sa mga daan, sa mga tabi ng kalye, sa dinadaanan ng tao. Doon raw kayo sa walang tao, sabi nung iba. Ano ang gagawin namin doon sa walang tao? Doon sa matao kami pupunta. Sapagat doon sa daang walang tao, wala kang papangaralan doon. Purihin ang Panginoon, nagaganap ang banal na kasulatan. Ano pa? Sa mga bakuran. Sa bakuran may tao. Kaya pagka ikaw ay nakita namin sa iyong bakuran, tiyak, bibigyan ka namin ng babasahin o mapapangaralan. Sa mga bakuran ng public places, public offices, kinakailangan ipangaral doon ang salita ng Diyos. Kaya diyan sa Secretary sa building ng Foreign Affairs, mga kapatid, nangangaral kami diyan. Bakit? Bakuran yan eh. Purihin ang Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Bakit raw kayo nangangaral sa mga buses,
Mga kapatid, si Felipe ay nangaral sa sasakyan. Purihin ang Panginoon. Sa sasakyan ng Enoch, sa sasakyan ng bating, nangaral siya. At yung bating ay kanyang nabautismuhan. Bakit? Sapagkat siya'y nangaral sa mga sakyan. Kahapon, merong nabautismuhan. Ang isang grupo na mangal sa bus, mag-ama, nabautismuhan. Bakit? Sapagkat sila'y nangaral. Purihin ang Panginoon. Ay sabi naman ng iba, hindi raw ba pastor negosyo yan? Bakit kayo tumatanggap ng offering? Ngayon lang naman yan eh. Eh yung ang salit-saling sabi, yung tradisyon, hindi nagpapa-offering ang mga ngaral. Anong ginagawa nung mga ngaral na dumating na kasama ni Magellan? Iyon, pag kumilos yun, may bayad. Pag nagbautismo, may bayad. Pag nagkasal, may bayad. Namatay yung ikinasal, namatay yung sanggol, may bayad. Patay na, nagbabayad pa. Huwag magagalit. Hindi ko lang sasabihin bato-bato sa langit, sapagkat ito'y hindi bato, ito'y salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kung tayo man ay masaktan ng salita ng Diyos, mga kapatid, masaktan tayo upang tayo magsisi, sapagkat sa pangangaral ni Pedro, mga kapatid, sa 2:36 at 38 ng mga gawa, si Pedro ay nangaral at nangasaktan ang kanilang mga puso. Pero maganda silang masaktan. Hindi sila ng bato. Mga kapatid, ang sabi nila, Pedro, ano ang aming gagawin? At sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, to the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost, or the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, bakit ngayon lang tayo may offering? Eh sa kapatid, ano ang sabi pag tayo mangangaral? According to the Holy Scripture, this is the answer for those who ask about what we are doing. Because to preach the gospel is to be part of the hope of eternal life. Purihin ang Panginoon. Yan ang sabi ni Pablo sa Tito 1:2-3. Sapagkat siya ay mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan, ipinapangaral niya ang salita ng Diyos. At sa bawat mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan, God is expecting us to be a faithful witness, even unto death, even unto shame. Pero hindi natin dapat ikahiya yung nakakahiya sa tao. Sa Diyos yun ay karangalan. Purihin ang Panginoon. Ba, para nakakahiya ng mga araw may offering. Eh bakit raw ngayon lang yan? Sapagkat ang pangalawang kinasabi ng Diyos, huwag kayo mangangaral, mga kapatid. Ating mababasa ito sa Lucas G, sa talatang 4. Lilinawin ko ang salita ng Diyos. Huwag kayo magsipagdala ng supot ang pagkain. Mga kapatid, eh bakit raw kayo may supot? Si Kristo may supot, pero walang lamang pera. Yun ang nilalagyan ng mga offering ng mga tao na nagbibigay sa Kanya. Sa pangalang alagad, ang sino mang magbigay ay hindi mawawalang ganti na mula sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, sa maliwanag na salita, kung ikaw ay mangangal ng salita ng Diyos, first of all, huwag kang magpapabayad, sapagkat yan ay tinanggap po ng walang bayad. Amen! Pangalawa, huwag kang magbabaon. Bakit? Sapagkat yung magbibigay sa iyo ng baon, baka yun pa maging Panginoon mo. Ay ano ngayon, di mamamatay ka, walang baon. Hindi. Pag umakyat ka sa bahay at tanggapin nila ang inyong kapayapaan, ang sabi mga kapatid, kainin ninyo ang lahat ng ibigay sa inyo. Kaya pagdating mo sa isang bahay, tanggapin ka na mangangaral ka ng salita ng Diyos. Kung ano ang ibigay sa iyong pagkain. Naranasan ko yan. Ang sabi nung matanda nagpapakain sa akin na hindi naman naniniwala sa Ebanghelyo, pero yung kanyang anak ay believer, ako'y pinapakain. Sabi niya, andyan ang pagkain mo, natatakpan. Ang kinakain ko lang yung ibinigay. Hindi ko na pinupuntahan yung ibang pagkain nila. Yung ibigay lang sa iyo. Ay yung ibang mga foreigners, mga kapatid, pagbigyan mo ng coke, ayaw. Sapagkat sila raw ay talagang walang bisyo. Bigyan mo ng kape, ayaw. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos sasabihin, Milo ang iniinom namin, kumapili pa. Mga kapatid, ang mangangaral ay tinatanggap niya sa Diyos yaong taong makadiyos, anuman ang ibigay sa Kanya. Kaya merong offering, mga kapatid, at ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, alinmang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin, kanin ninyo ang mga bagay na ibigay sa inyo. Purihin ang Panginoon. Pag ikaw ay nangangaral,
Kung ano ang ibigay sa iyo na kaloob nila sapagkat sila'y naniniwala ikaw sa Diyos, pagpapalain sila ng Diyos. Mga kapatid, ang paniwala ng mga Pilipino, pag nangangaral na may offering, negosyo daw yan. Swindler daw yan. Mga kapatid, sa bunganga nila yon, huwag niyong paniniwalaan. It's in the Bible. The Bible says, this is our reason why we are preaching the gospel with offering, because that is the provision of God. Mga kapatid, nakakalungkot na ang ating mga kababayan nahirati sa mali. Yung mali ang tama. Yung nagpapabayad ang tama. Yung humihingi sa ibang bansang tama. Mga kapatid, ang tama sa Biblia, you want to preach the gospel, go! Huwag ka magbabaon. Huwag ka magbabaon ng dalawang pangyapak. You have your own provision, the way what God wants you to give. Mga kapatid, yan ang banal na kasulatan. Kaya, bakit natin ginagawa yan? Because the hope of eternal life says so. Meron kaming pag-asa sa buhay na walang hanggan. At yung mga taong may buhay na walang hanggan, they are witnesses of Christ to all the world. Mga kapatid, ang sabi pa nga, ay bakit raw kayo may mga sugo? Bakit raw kami walang sugo-sugo? Mga kapatid, tradisyonal yung walang sugo. Sa banal na kasulatan, ang Diyos ay patuloy na nagsusugo. Purihin ang Panginoon. At ang mga sugong ito, namely, apostles, prophets, evangelists, pastor, and teachers. Ano ito? Gifted men from God. They have received the gift of offices. At ang sabi, ang kaloob ng Espiritu ay sa lahat ng tatawagin ng Panginoon. Bakit sa amin raw? Basta kung sino lang mga alam banal na kasulatan, hindi. Sa Bible, ang nangangaral ay yung mga tao na mula sa Diyos. Man of God. They are gifted men of God by the gift of the Holy Spirit. Hanggang kailan, Pastor, yung mga katungkulan sa Biblia? Mga kapatid, ang sabi nila, lalabing 2 apostol. Traditional yan, huwag niyong paniniwalaan yan. Mga kapatid, sa panahon pa ng mga gawa, napakarami ng apostol dyan. Sa panahon ng unang Kristyanismo, marami ng apostol. Iba pa yung pinapahingi, iba pa yung mga tatawagin. Bakit? Sapagkat ang pangako ay sa inyo. Sa inyong mga anak. Kanino pa ang pangako ng kaloob ng Espiritu Santo? Sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang oras ng katotohanan ay maaaring sabihin yung medyo revolutionary ang ating preaching. Yes. Because we are destroying the stronghold of Satan in the minds of people which are not in the Scripture. Ang kailangang paniwalaan natin ang ating mga pag-iisip dapat mapalitan ng isip ng Diyos, ng isip ni Kristo. What then is the mind of God? The mind of God is in His Word. Hindi ka makapagsasalita kung wala muna sa isip mo. Maaaring ang luro, ganon. Pero ang tao, he speaks according to his mind, mga giliw na tagapakinig, at ang kaisipan ng Diyos na hindi natin pag-iisip, ang kaisipan ni Kristo na dapat mapasa atin ay ang salita ng Diyos. Kaya ito, mga giliw na tagapakinig, ang salita ng Diyos ay aming tugon sa pag-asang nasa amin sa mga bawat nagnanasa nito. At mga kapatid, ano ang iyong pag-asa? Your hope is Christ. Being preached to us, the hope of glory. Ang pag-asang maluwalhati ay si Kristo na nasa atin. Banalin mo ang Panginoon sa iyong puso. Pag nagsasabi ka na ikaw ay may Kristo, let those that call upon the name of the Lord depart from iniquity. Sayang ang iyong relihiyon, sayang ang iyong pagtawag sa Panginoon kung hindi mo binabadal ang Panginoon. At kung ang Panginoon ay tunay na banal sa iyo, then He is so precious to you, witness to people. And use the Scripture. Iyong gamitin ang katuwiran ng Diyos, ang banal na kasulatan. At sa katuwiran ng Diyos, ang sabi, kahit ang iyong kasalanan ay maging mapula, na gaya ng mapula, magiging gaya ng balahibo ng tupa, maputing-maputi. Gamitin mo ang katuwiran ng Diyos. Believe in Christ. Take Him in your heart. Mga kapatid, at sumunod, ipatutuo mo. Sapagkat ang Diyos ang may kalooban ito. Kung ating tanggapin ang katuwiran ng Diyos, ang kaligtasan ay matibay sa atin. Tayo manalangin.
Amang banal, nagagalak po kami sapagkat ikaw ay Diyos na marunong. Ikaw ay Diyos ng mga katuwiran. Dahil andito, ikaw ay nagsalita. At nais mo na ang iyong salita mula sa iyong pag-iisip at mula sa iyong katuwiran ay aming tanggapin, sapagat ang isip ng tao ay malayo sa iyong isip. Kung paano ang langit ay mataas kaysa sa tao at sa lupa, gayon ang iyong pag-iisip sa aming pag-iisip. Kaya't abang Diyos, ang aming isipin ay ang ipinahayag sa iyong mga salita. Ito ang aming ipatuto, ito ang aming isagot sa pagpapahayag ng pag-asang nasa amin. Amang Diyos, pagpalain mo ngayon ang bawat isa na kabahagi sa oras ng katotohanan. Ang pangako ng kalayaan ay mapa sa kanila. Anumang kalayaan na nais silang maging malaya sila sa sakit man, sa pagkikahos, o kaya ay sa mga pangamba, takot. Ikaw, Panginoon, ang nangako na sa iyo nagmumula ang buhay at ang kasaganaan nito. Sa pamagitan ng pagtanggap ng katotohanan, ang tao ay mayroong kaligtasan. Ito ang iyong nais sa bawat isa. At ngayon, Panginoon, pagpalain mo ang mga sambahayan na nagbukas ng kanilang telebisyon. Panginoon, ang bawat gawin sa iyong pangalan ay mayroong gantimpala. Kaya't kami ay sumasaksi sa telebisyon sa oras ng katotohanan, sapagkat ikaw ay mahal namin. Mahalaga sa amin ang iyong salita. At ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat kami iyong pinagpala. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang aming tagapagligtas at Haring darating. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.